Grabe, ito yata yung introducer na isa sa pinakamasarap na pag-introduce sa akin sa buong buhay ko. At kung na-starstruck ka sa akin, Maria Pe, na-starstruck ako sa iyo ngayon, ha? I love the lipstick, I love the hair, I love the outfit, I love the shimmer. As in, ibang-ibang Maria Fe, parang artista. Nakikita ko nga sa mga comment, I love it. I love the energy, Maria Fe. So nice. And thank you so much. From the bottom of my heart, thank you for introducing me that well. Salamat. Ramdam na ramdam. 'Di ba? Paki-type nga diyan. Sandali ha. Tingnan ko nga. Siyempre, ang dami na namang lapida na kasama natin ngayon. Enebeyen, di ba? Hi, Susan. Naka-lipstick ka ba? Parang hindi ka naka-lipstick. Ha? Dapat naka-lipstick. By the way, mag-ano naman tayo, emoticon ng clap for Miss Maria, Coach Maria Fe Intong. Thank you so much. Grabe ha. Dire-diretso, walang lal ha. I love it. I love it. Speaker na speaker. Oo, grabe yung pag-level up, Maria Fe. I have to say this, 'di ba? Bahala ka kung ma-flatter ka or ano, but I like it. I love the energy. I'm so proud of you. Nakakatuwa talaga. Doon po sa mga bago, hindi po ako nang bobola. Okay, hindi po kami dito nang bobolahan. It's just that I really appreciate yung development ni Coach Maria Fe Intong. Kasi hindi siya ganyan dati eh. Parang nga nahihiya pa yun pag sinabi mag-i-introduce. Ngayon, grabe, dire-diretso, walang lal, di ba? Walang love it, di ba? Anong sabi? Nakalimutan tuloy ni Pres yung Bulaga. Tama ka dyan, nakalimutan ko talaga. Oo, kasi parang nakaganon ako kay Maria Fe, sabi ko, ang galing. Nakakatuwa. Oo. Kayo din ba? Sino yung nakarinig na dito kay Maria Fe Intong? Lalo na nung nag-uumpisa pa lang siya. 'Di ba? Ako, I can easily compare eh. Diba? Well, of course, the upline, si Coach Dory, di ba? And alam ko, malaking factor kung bakit ganyan kagaling si Coach Maria Fe is of course dahil din sa kanyang napakagaling na upline na matyaga din. Di ba? At ang pinakamahalaga, minsan kahit matyaga yung upline, kung yung downline naman ay ayaw magpasakop, wala din. Di ba? It's a win-win thing. Ready pa man din ako sa Bulaga. Na starstruck kasi ako, kaya nakalimutan ko yung Bulaga. Di ba? Di ba? Uy, ang daming heart, ang daming clap, ang daming lapida, ang daming fairy. 'Di ba? O another reminder kung nakahiga, wag pong nakahiga. Kung nasa kama, okay lang 'yan, pero upo para hindi ka antukin, para more on absorption talaga ang maging proseso nung brain natin. Now, the last time na nag-usap-usap tayo, it's a free-flowing discussion kung matatandaan ninyo. Tama ba ako, Maria Fe? Were you there? You're present, right? Oo. At saka ito si Fairy yan. So, ang ganda ng hair. Parang bagong blower. Oo. At yan, hindi po ba? Ano yan? I woke up like this. Nice, nice. Oo. Now, can you type without looking at your notes palaging ganito gagawin natin. Wag yung mga first few minutes natin, always close your notes. Okay? Kumbaga, you challenge also your brain kung ano yung pwede mong matandaan. Kasi ganito yan. According sa science, every time uma-attend tayo ng any training, any seminar, 15% dun sa mga sinabi sa training, yun ang nare-retain on that day. And every day, nababawasan yun. Okay? Paano siya hindi mababawasan? If you always challenge your brain na ire-recall mo kung ano yung inatinan mo without looking. Ano sabi ni Pretty Yans? Ako ba yon? Ako? Without looking at your notes. Can you please type and be honest to yourself? Hindi ka tumingin. Ano yung natatandaan mo? Wala namang right or wrong. Ang gusto lang natin gawin ngayon is magkaroon tayo gawin natin yung tinatawag na memory jogger. I-jog natin yung memory natin.
looking at our notes. Kasi ako, I also have notes, di ba? Kung merong, syempre, kayo, pinagpe-prepare natin ng mga notebook at pen, di ba? O di, ganun din tayo. Battling, ano to? Rate na nag-success, batting rate na nagsasucess or nagsasucceed sa MLM. Yun ang, okay, si ano to? Si Coach Mai, yun ang tumatak sa isip niya. Oo. Siyempre, alam ko yung pangalan mo. Sinulat mo pa. Kilala kita. Huwag ka mag-alala. Kilala kita. Napapaligiran kita. Okay. Si Telly, Q&A, regarding sa network marketing, like how to be you po when it comes sa MLM. Did you know that it is so easy to be me? Yun ang maganda sa MLM. Hindi siya mahirap. Yung hindi mo pwedeng sabihin na, ay, sana all. Kasi bakit? Lahat nung natutunan ko is an acquired skills. Okay? Ano ibig sabihin ng acquired skills sa Tagalog? Natutunan ko lang siya. So, ibig sabihin, lahat pwede rin maging katulad ko. Okay? Kasi it is just a skills. Pag sinabing skills, natututunan. Okay? How to grow your network. Nice. Okay. Good relationship with downlines or your team, sabi ni Razel. Sabi ni Mary Ann Mendoza, how to grow her network. Sabi ni Jen, being consistent, talk to people, and be with people who love what they are doing. Network marketing. Exactly, mamaya dadaanan din ulit natin yan. Okay, what else? Ang dami natin ngayon ha, konti lang yung 96 tayo ngayon. Building relationship is one of the most important part of having a strong network. Right. Build good relationship to your team. Importance of communication. Okay, what else? Fall in love with what you are doing. Tama. What else? Pwede ba kayong mag-smile? Smile naman. Malakas makahawa ang smile. Okay, what else? What else? Ano pa yung naaalala mo? Naaalala? Yes, upline and good relationship. Sabi ni Ana Marie Abelia. Sabi ni Doors, keep the fire burning. Exactly. By sama ka. How do you keep the fire burning? Sama ka sa mga taong naglalagablab. Bakit? Mahirap maglagablab pag nag-iisa ka. Remember that. It's like a bonfire. Subukan mong tanggalin. Sino dito yung umattend ng best camp? 'Di ba? Nagkaroon tayo doon ng bonfire, may activity tayo doon. Now imagine, naglalagablab tapos kumuha ka ng isang kahoy doon. Okay? Kung mapupuna mo, pag the moment na hugutin mo yung kahoy na yon, yung apoy lumiliit. Lumiliit yan. Okay, hanggang sa nawala yung apoy, baga na lang natira. Hanggang sa namatay yung baga, abo na lang. 'Di ba? So, anong gagawin mo para maglalagablab ulit? Babalik mo yung kahoy saan? Sa apoy. Okay? The apoy is your organization, your network, your core group. Yun ang ibig sabihin nun. A matter of changing your perspective. Tama. Laging positive lang. 'Di ba? Tamang approach sa mga prospect. Exactly. Fall in love with with MCore. Correct. Pag-alaga ng new downlines is like a baby. Tama ka dyan. Oo. 'Di ba? Pag nadapa, iiyak, tapos aaluin mo ulit, 'di ba? Pero pagkaalo mo, ano sasabihin mo? Sige lang, kaya mo 'yan. 'Di ba? Grabe ang net sa store. Uwi na ako sa bahay mo. Si Susan Tenorio. Akala ko yun ang natutunan niya. Okay, what else? What else? Kasi mabilis lang yung ko ngayon, yung session natin ngayon. Oo. Pero syempre, it's not really having a new module every week that is important, kundi ano yung natututunan natin every module, every Monday. Kasi ayaw naman natin na attend lang tayo ng attend, pero at the end of the day, umattend ka lang, wala ka namang natutunan. Okay, the best way for you to know kung may natutunan tayo, ano sa tingin nyo? The best way for you to know kung may natutunan ay kung
Exactly. Nai-apply. Diba? Nai-apply. Now, I have another question. Doesn't matter kung may downline ka na or wala pa. Amongst all the na-attenan mo na dito, ano na yung nagamit mo sa negosyo mo? Can you please type? Nagamit. Ano na yung nagawa mo or nagamit na, na-apply na? Type po tayo. Ang dami natin. Oh, we are 104. Nice. Diba? Sabi ni, kita mo, sabi ni Coach Mai, all. Kaya pala pinakamalaki yung grupo niya. Diba? Ano na yung na-apply mo? Yung, lalo na yung regularly na-apply mo sa organization mo, sa iyong negosyo. Introduce the products press. Okay? What else? How about in building your organization? Yan, relationship. So marami ka na ngayong ka-relation, Susan? Keeping my downlines. Good relationship with everybody. Commitment. Nox. Totoo kaya itong mga to? Dapat daily follow-up sa mga downlines. Yan. Follow-up and follow-through. Importante. Especially the follow-through. Proper communication with my client and downline. What else? Sabi ni Mary Ann, leader. Naku, ano yan, mabigat yan. Oo, yung good leader na yan. Communication and training sa downline. Si Telly, mostly sa tinuturo nyo po, like building relationship with everybody. Kahit scene mode, mga di kinukumusta, kahit scene mode, kinukumusta pa rin. Okay? Tama. Now, ganito yan. Okay? Para hindi scene mode ang mga downlines natin, kailangan pag yung upline mo, nagme-message sa GC, wag kang scene mode. You have to say something. You have to communicate. Wag kang magre-react lang. Heart, like, di communication yun. Ang tawag doon, reaction. Okay? Ang communication, nagtatype. Okay? So, kailangan, pag merong message in whatever GC, lalo na kung meron kang downlines, be a good example. That is called leadership. Okay, that's the challenge with leadership. It cannot be taught. Diba? Pag merong nagsabi sa inyo na ang leadership ay natuturo, huwag kang umattend. Kasi hindi po na ituturo ang leadership. Yan ang reality. Diba? Kasi experiential ang leadership. Meaning experience. We have to do it. Sending Zoom link kahit scene mode. Ng video pa ako ng message. Okay, prospecting. Okay, gets nyo ako? Imagine, if everyone here, we are 108, exclude the 3 of us from the company, so we are 105. If everyone, tong 105 na to, everyone magko-comment sa mga GC pag may pinost, grabe, alam nyo ba kung atomic bomb ang klase ng energy na pwede nating makreate? And remember, network marketing, it's all about energy. Kailangan may mangyari, may ganap. Yun, hindi pala mangyari. Kailangan may ganap. Okay? Kaya it is very important na katulad dito, may chat, ang tawag yun? Chat area. Area ba tawag? Diba? Pag may tanong, sagot ng sagot, sagot ng sagot. Diba? Kailangan mag-init siya. Communication, chat box, thank you, chat room, yun. Oo, kailangan lahat tayo magpa-participate. Diba? Napaka-importante. So, now, are you ready for the session for today? Ready na ba kayo? Okay, yan. That is the word for the day. Interaction. Now, action.
action. Ano ba yung action? Steady? Di ba dapat gumagalaw? Paano gagalaw? Type, type, type. Communicate. Hindi emoticon na like, heart, smiley. Hindi. Simpleng LOL. Ano ba naman yun? Di ba? Laugh out loud. Type mo. Huwag nang yung ganun. Yan, ready, ready. Well, obviously, every Monday I always talk about network marketing. Why? Because I want to help you na ma-embrace mo yung negosyo na ginagalawan mo ngayon, natin ngayon, 'di ba? Kasi it's so hard from something na hindi mo naiintindihan at hindi mo minamahal. 'Di ba? Mahirap magtagumpay sa isang bagay na ikaw ay napipilitan lang. 'Di ba? Kung ngayon medyo napipilitan ka, but you know what? By attending today, it is a good indication na gusto mo siyang maintindihan, gusto mong maunawaan. Anyway, nandito ka na rin lang eh. Namuhunan ka na rin lang. Kay 1.5 yan, kay 5,000, kay 18,000, di ba? So, congratulations. I really appreciate all your presence tonight. Diba? Again, you're not doing it for me. You're not doing it for your upline na pinilit-pilit ka. You are doing it for yourself, not for anybody else. And syempre, dahil ginagawa mo yan para sa'yo, I am assuming na mayroon kang gusto kasing mangyari sa buhay mo, kaya pinipilit mo yung sarili mo na kahit hindi mo pa naiintindihan, hindi pa ganun kataas yung appreciation mo, eh uma-attend ka. Diba? Kasi ano yun eh, na-assume ko lang I assume, kaya gusto mo siyang maintindihan, maunawaan, mapalalim yung kaalaman mo kasi meron kang gustong mapatunayan, may gusto kang mangyari, 'di ba? May gusto kang ma-achieve. Tama ba ako? Can you doon sa mga nag-agree sa akin, can you please type yes? Kung hindi ka nag-agree, huwag ka na mag-type. Dead ma ka na ng dead ma. Scene mode ka lang, scene mode ka. Yan. Diba? Kahit doon sa mga lapida, thank you for interacting. I really appreciate that. Okay, pag nag-i-interact, tumataas yung retention sa brain natin. Again, another exercise for our brain para hindi magkaroon ng anong sakit 'yon? Anong sakit? Sige nga, alam niyo kung ano. Dementia, sikalimot, Alzheimer, amnesia. Yun ang pinakamalupit, amnesia talaga. Basta may siya. Di ba? Amnesia. Ang Alzheimer's, walang siya. Eh, yun ang pinakamalupit, bipolar. Kakaiba yun. Ako ba pinapatamaan mo, Ana? May personal ka ba, ha? Diba? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, bear with me, I have a notes with me right now. Kasi kanina, I was checking on my notes. Sabi ko, ano bang masarap na pag-usapan ngayong araw na to? Diba? Last time, it's just a free-flowing Ngayon, somehow, it's a free-flowing pa rin naman. Sabi niya, pag talaga si Pres, nakikita ko buo na Bakit kanina? Warak? Warak araw mo? Okay, pag-uusapan natin ngayon, of course, network marketing. If I may ask, sino dito, nung nag-join siya sa MCore, ayaw niya ng MLM or network marketing? Can you please type one? And just be honest, wala namang, no one will judge you. Because I have to admit na bago ko napunta sa MLM, ayoko rin ng MLM. Pero kasi, ang reason ko kung bakit ayoko ng network marketing back then, kasi nadidikit ko siya sa pyramiding, hindi ko pa kasi gaano naiintindihan. And I realized, kung i-rewind ko siya, na kailangan lang talaga ng mga tao na katulad ko noon, nang ma-educate sila about sa mundo na ginagalawan natin. Kasi the moment na maintindihan nila, doon lang din nila ma-appreciate. Parang tayo lang din. Di ba? Kasi imagine, kung gaano kadami yung ayaw niya ng MLM, pero ngayon nandito ka sa MCore, ang tiyaga-tiyaga mo pa. Di ba? Kahit erratic yung internet, sinatyaga natin, nasa biyahe tayo, uy, SMS, uy, training,
makikinig ako. Pero dati ayaw natin, di ba? Kasi ngayon, mas lumalim na yung understanding and appreciation about network marketing. And to be specific, about MCore. Because not MLM naman, companies are all different. Di ba? Pero ang bottom line, pareho. Ang bottom line, pag sinabing MLM, pwede kang kumita ng mabilis. Diba? Kasi it's network marketing eh. Pero marami rin yung tinatawag na ano. Pero pag-usapan lang natin, sa dinami-dami, 4 lang yung i-share ko sa inyo ngayon. Ang i-share ko sa inyo is what can be your enemies, okay, in network marketing. Ano dito yung pwede mong maging kalaban ng sarili mo, okay, sa network marketing. Okay, ready ka na ba? Okay? Yung una mong enemy sa network marketing is expectation or MCore. MCore na lang. Okay? Ang una mong magiging enemy sa network marketing, specifically MCore, is your own expectations. Ano yung own expectation na yon? Na you are thinking dahil ikaw mismo solve ka sa products, solve ka sa complan, ang expectations mo, lahat ng kakausapin mo, sasali sa'yo. Okay? Can you type 1 kung yun din yung ine-expect mo before? At 2 naman 2. Tapos na pala yung 1. Okay? Can you please type 2 kung nung nag-uumpisa ka, or kung bago ka ngayon, you are expecting it dahil solve ka sa products, solve ka sa complan, di ba? Hangang-hanga ka sa sistema, sa mga uplines mo, sa crosslines mo. You're expecting na lahat ng kakausapin natin ay magjo-join sa'yo. Okay? So, ito na ngayon ang sasabihin ko sa inyo na katotohanan. Not everyone that you will talk to ay magjo-join po sa atin. Okay? Kahit ikaw pa ang pinakamagaling magpaliwanag, kahit pa ikaw ang may-ari ng wag naman. If you know Mr. Hako, yung gumaling, yung mapuputulan na lang ng paa, yung palagi kong ginagamit, grabe, ang dami nang napajoy nung paa na yun. Yung mga daliri niyang nabubulok, ang dami nang napajoy nun. Di ba? Ang ganda po pala ng president ng MCOR. Of course! Ano ba naman yan? Thank you. Thank you, Flor. Oo. Na ano yan? Yan ang nagagawa ng naliligo araw-araw. Ito talaga yun eh. Oo. O ikaw ba naman ang lumaklak dahil may promo? Sige daw. Yung dating 1 capsule, 3 times a day. Ngayon, pwede ka ng 5 capsules, 3 times a day. Diba? Oy, Jomar, sabi sa'yo, maganda talaga. Diba? Nasa na ako? Yung sino dito yung nag-e-expect na 'di ba? Ang dami nag-e-expect na lahat dahil solve ka, magjo-join sa atin lahat. Unfortunately, hindi mangyayari 'yon. Okay? Hindi pwede na lahat mag-join sa atin. Ito pa ang reality niya na minsan, okay, yung in-expect mo na mag-join, yung pa yung hindi ka pa paniwalaan. Yung pa yung unang-unang maglalait sa'yo. Okay? Ito, tanungin ko kayo. Okay, sabi niya, madalas po. Tanungin ko kayo, sino dito yung ine-expect mo nasasali sa'yo pero hindi nag-join, lalo na nung bago ka? Type mo nga, wag mo nang banggitin yung pangalan. Kumwari, kapatid. Wag mo nang bookingin yung mga diba? Sabi, friend. Oh. Kapatid, nanay, asawa. Meron ba? O si Alice, asawa. I agree. Naalala ko si Alice, ayaw pa umakyat ng asawa. Diba? Bubukingin kita, Mel. Ayaw mo pang umakyat. Parang di mo maintindihan kung nandidiri sa opisina. Diba? Oh, that was then, That was then. Okay. Mga friend at mister ko. Di ba? Tingnan nyo. Tingnan mo pinagsusulat natin. Some family members, best friend, kumare. Imagine, these people, sobrang close natin, di ba? Na ang ini-expect natin, dahil close natin sila,
sila yung unang-unang maniniwala sa atin. Di ba? Pero ito malupit, sila rin ang unang-unang tumanggi sa'yo. Now, bakit ganun? Number one, yun talaga yun. Reality yan. Okay? Reality yan. Tanggapin mo na. Doon sa mga bago ngayon, hindi kita tinatakot. Sineset ko lang yung expectations mo. Di ba? Ano sabi nung module? Mga kalaban natin sa network marketing, specifically MCore. Okay? Mga number one enemies natin. So, I'm just setting the expectations para kapag nangyari sa'yo, kasi pag hindi, congratulations, you are one of the few na talaga naman blessed, super blessed. 'Di ba? Now, pero kung mangyari sa'yo, at least na-set din natin yung expectations na that's part of the reality. Ganun talaga. Bibigyan kita ng reason kung bakit. Number one, pag close kasi sa atin, it's so easy. Ganun ka rin naman eh. Ang dali mo tanggihan yung taong malapit sa iyo eh. Tama ba? Kasi bakit? Kasi nga malapit. So it's so easy for us to say no. Ganun lang yun. Sabi ni Susie, pero press may good din kasi din na sila makautang. Tama. Hindi ka nag-join, wag kang uutang ha pag ako nagpakita ng income. Pwede mong weltahan. Sabi ni Lainey, yung nanay ko dati sabi niya wag na ako sumali. Ngayon, nagbebenta na din siya. Hi, Lani, our leader from Hong Kong. Grabe to. Okay, pwede kayong sundan nyo to si Laini. Nakakatawa, nakakatuwa yung kanyang mga mga my day niya. Kasi minsan nasa train station, nagbebenta sa Hong Kong ng mga products. Kung saan-saan bit-bit niya yung kanyang mga products. Tama ka naman dyan, di ba? Pero, ano sabi ni Flor? Mga kaibigan na akala ko isusuport ako, grabe sila pa yung unang tumawa po sa akin. Oh, 'di ba? Pero again, huwag tayong magagalit, huwag kang magtatampo kasi karapatan nila eh. Alam mo 'yun, karapatan nila yung nararamdaman nila na 'yon. 'Di ba? We just need to accept na 'yun talaga 'yun. Yun yung expected na 'yun. Pero on the other hand, some people, kung bakit hindi sila nag-join din sa'yo, okay, you have to understand, or hindi ka nila pinapaniwalaan. Some people, ano man ito parang opposite, pero explain ko kung bakit. Nagkikare sila sa'yo, kaya hindi sila nag-join. Sabi ko na lang po, pag ready na sila, andito lang ako. Okay. Paano nangyari? Parang opposite. Diba? Dapat kung if they really care, they should support me. Diba? Okay? Kasi, pag sinabing network marketing, you have to understand these people na yung training na naatinan mo at inaatinan mo, hindi nila yun ginagawa. Okay? Yung understanding na meron ka, wala pa sila nun. Okay? Yung acceptance about dito sa industriya na ginagalawan natin, wala pa sila nun. So may karapatan sila na hindi maintindihan. Kaya ang unang tanong ko sa inyo kanina, sino dito yung nasa MCore na, pero in the beginning, before MCore, ayaw niya ng network marketing. Diba? And most of us nagsabi, isa ka dun. So, kailangan mailagay mo rin yung kalagayan nila sa kalagayan mo. Ay, yung kalagayan mo sa kalagayan, tama ba? Bahala ka na sa buhay mo. Basta ganun. Okay. Kailangan ma-imagine mo rin yung kalagayan nila. Yan. Okay? So, ganun lang yun. You just need to understand them. Nagkikare sila sa point of view na kaya ako hindi sa'yo sumasali. Ito yun ito yung perspective ko. Kaya ako hindi sa'yo sumasali para kung hindi man totoo yung sinalihan mo. 'Di ba? At least konti lang ang nauto mo. Konti lang ang naloko. Gets mo? 'Di ba? Kasi yun ang nasa isip niyan. Kasi hindi niya naiintindihan na hindi lokohan yung pinasok mo. Paano mo ma-establish sa kanila na hindi lokohan ito? Number one, kailangan huwag ka magkukwit sa MCore. Kasi bakit? Pag nag-quit ka at huminto ka, tama sila. Correct? Number two, you have to prove to them that you are earning. Di ba? Yung pagpapakita po ng income online, hindi yun
'Di ba sabi nga, not to brag, 'di ba? Or not to boast. Hindi. Kasi may mga tao na ang hinihintay lang resulta para maniwala. 'Di ba? So, kaya kailangan na ipakita mo, hindi ka nagyayabang. Kasi maraming tinatawag na abangers. Okay? Abangers ang tawag doon. Hinihintay, naghihintay lang kung totoo talaga na pumili kumita. And I am not talking about millions, hundreds of thousands, di ba? Kahit pa 1,000 lang yan nakuha mong komisyon, 1,500 lang yan, show it because that one is called result. Result pa rin ang tawag doon. Correct. Sabi nga, di ba? Sabi ni, ni Ana Marie, dream, ano yun? Dealer ko, kapatid ko, at pamangkin, pero yun ang nag-try ng product, yun, very good. Di ba? Yan. Sabi ni Ana Beer, abangers, tapos sabay, utangan ka. Oh, 'di ba? Pag inutangan ka, pero may another training ako doon. Kasi meron ding how to handle kung paano yung mga ganun. Gusto niyo matutunan 'yon? Yung mga i-message ka, gusto niyo magkaroon ako ng module na ganun? 'Di ba? Minsan it's so hard to say no. 'Di ba? Oh, pero hindi ngayon kasi iba yung topic ngayon, ha? Huwag niyong guluhin. Magugulo yung module natin. Okay, second. Parang ang ilit, no? Dali magme-message lang ako sa aking, wait lang, 1 minute. Bulaga! I'm back! Okay, second enemy nating mga networker is yung tinatawag na fear of failure. Okay? Now, paano ko nasabi yan? Tingnan nyo, punahin nyo, yung mga nag-uumpisa, laging excited. Sino dito yung may mga downlines na excited yung nag-uumpisa? Can you please type 5? Sabi niya, kala niya, nawala yung net. Okay? Tapos, eto, malupit. Yung mga excited, ngayon, wala na, hindi na active. Can you please type 7 kung meron kang downlines na ganun? Diba? Excited in the beginning, tapos ngayon, wala na. Hindi na active. Ang daming 7. 777. Okay, now bakit? Bakit nawala itong mga to? Kasi nga, naka-experience sila. Nung una, yung unang enemy natin, yung rejection, yung mga ina-expect nila na mag-join, okay, hindi nag-join sa kanila. Kasi always remember, ang una nating kinakausap or iniinganyo is mga taong malalapit sa atin. Tama ba ako? Di ba? Mag-emoticon ka nga, huwag ka na mag-type. Kung tama ba ako, if you agree, can you, can you, can you press thumbs up? Di ba? Ang una yun eh. Dahil na-experience siya, okay, na rejection, what happened? The excitement, bumababa. At hindi. And usually, ito, you observe. Okay? Rewind mo yung utak mo. I-rewind natin lahat yung utak natin. Dahil sinabi nyo, most of you, nag-type ng 7 na may downline in the beginning, excited, as hanggang eventually, nag-die down yung excitement, hanggang pati siya nag-die na rin, nawala na. Di ba? Hindi nang die down, nag-die na din, nawala na siya. Okay? Punahin mo, siya rin yung tao na hindi umaten ng trainings, tsaka yung mga gathering. Punahin mo, consistently, consistently. Okay. May ganun ka ba? Can you type 8 kung tama ako? Sige daw. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi yung takot nila, okay? Again, yung second is
a fear of failure. Worried sila, takot sila na baka yung mga susunod na mga invite nila ay magno-no sa kanila, magno-no din sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi ang pumasok sa utak nila, kamag-anak ko nga best friend ko na nga asawa ko na nga hindi pa ako pinapaniwalaan. How much more? Yung hindi malapit sa akin. Gets mo? 'Di ba? Pero kapag na-set yung expectations nila na it's a normal thing na ma-experience niya yun. At makakahalubilo siya ng mga taong katulad nyo na na-experience din yung na-experience niya at sasabihin sa kanya, alam mo, normal lang yan eh. Eto nga, ako nga si Alice, yung asawa ko nga dati ayaw pa nga umakyat niya ng ng building. Akala mo naman may mga ketong yung aakyatin yan, ayaw mahawa, nandun lang sa loob ng sasakyan. Totoo yan, Alice, kaya ko to sinasabi. 'Di ba? Pero tingnan mo naman ngayon yung asawa ko. 'Di ba? Gusto na lang halos lahat ng training atinan. Oh, 'di ba? Very active. Oh, dating hindi nagsasayaw, pag sinabing sayaw, sumasayaw, nagti-TikTok. Tini-TikTok na ngayon yung mga produkto na hindi mo. Actually, hindi ko na-imagine kay Mel yun. Sa totoo lang, Alice, na he will go to that level. He will go that far na, alam mo yun, walang keme-keme, di ba? Kasi na ano niya na-educate niya yung sarili niya no? Na ma-inlove siya dun sa ginagawa mo, Alice. 'Di ba? Kaya nga anong sinabi ko, sige lang, tsatsagain niyo sila, nadadalin lang dito, walang pressure, fun lang. 'Di ba? And of course, malaking factor yung upline mo, si Coach Sophie, kasi binarka-barkada. 'Di ba? Dinaan-daan sa inuman. Alam mo, hindi niya alam, kinukulto na siya. Hindi, kasi nga, again, ang tao kailangan lang maging comfortable doon sa kung ano man yung papasukin niya. Then eventually, they will open up, makikita niya, okay pala dito, masaya pala dito. 'Di ba? Hanggang sa makikita niya na yung numbers ba, okay to may income dito may kitaan dito. 'Di ba? So, etong mga nag-uumpisa na to, kaya sila excited sa umpisa, dapat na nabuhusan, you treat yung mga rejection as malabig na tubig. 'Di ba? Nabuhusan yung tubig, yung apoy na naglalagablab, nawala. So ano yung sagot? Ano yung pwedeng gawin para ma-minimize etong mga tao na to sa organization mo? Hindi ko sinasabing ma-zero in. There's no such thing na malalahat mo yan. Okay? You just need to manage yung fears nitong mga to. Okay? Halimbawa, ikaw po, bago ka ngayon, to learn how to manage your fears in doing actually any kind of business Meron naman talagang takot 'di ba? Pero ang maganda sa negosyo natin na to, be with people na napagdaanan na yung pinagdadaanan mo ngayon. Kasi you can be inspired by them na, okay, normal lang pala. Ganun pala talaga. 'Di ba? Na yung asawa pala niya rin dati ayaw. 'Di ba? Yung nanay niya pala dati ayaw. Tapos ngayon nagbebenta na. 'Di ba? Yung asawa pala na or yung kapatid mo na ayaw ngayon, baka mas adik pa sa'yo magnegosyo, 'di ba? Mas masipag pa sa'yo na gawin yung yung business or magbenta. So what's the point? Be with people na kapareho mo yung energy. Okay? Na positive din yung energy. Third, eto pa. Okay? I want you to learn also that the world is unforgiving. What do I mean by that? Diba? Pag sinabing the world is unforgiving, maraming negative sa labas. Okay? Maraming magsasabi sa'yo na, bakit ka nasa network marketing? Hindi naman maganda dyan. Hindi naman lahat kumikita sa network marketing. Diba? Ano yan? Kaya ka nasa network marketing kasi gusto mo rin manloko ng tao. Hindi mo ba alam na na pangloloko ng tao yan? Kasi tingnan mo, i-search mo. 'Di ba? Yung iba nagsi-search pa, search about network marketing. 'Di ba? Nag-google pa, nag-GMT. Alam niyo yung GMT? Yung kasagutan pag hindi mo alam? Alam niyo 'yon? Sige nga, type mo kung alam mo. Pag meron kang hindi alam, yan ang tama. Google mo, tol. Paano ka?
Hindi yan ang original na meaning. Ang original na meaning, Google mo, tanga. Yun, di ba? At pag nag-Google, kung anong, tama ba ako? You Google about network marketing, marami kang negative na makikita. Am I right? Can you type 10 kung tama ako? You check YouTube, ang daming MLM hater doon. Di ba? Yung pinopromote nila na ang bina-vlog nila na MLM is illegal, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Pero ito lang yan. I agree. Anything under the sun, you can check it online, but not online. Okay? Not everything online is true. Correct? Kailangan, gamit-gamit din tayo ng ating smartness. Doesn't matter kung malaki yan or maliit. Diba? Plus, ano yan ano tawag nito? Ako, ang pananaw ko kasi dyan, kahit anong industriya, may negative talaga. Wag mong iisipin na network marketing lang. 'Di ba? Lahat meron. Subukan mo mag-Google ka na magtatayo ka ng restaurant. Ang dami ring negative about sa pagtatayo ng restaurant. Meron pa doon, may mga testimony din doon na dahil diyan nalugi ako, nagbaon-baon ako sa utang. 'Di ba? Kahit anong even insurance, maraming negative about insurance. Ang hirap-hirap, it's pagiging agent hindi para sa lahat. 'Di ba? Para kang nanloloko ng tao kasi kailangan mong takot-takutin na mamamatay na siya, kakailanganin niya 'to. So, lahat may negative talaga. Tama, sabi ni Coach Doors, correct. Be wise and diligent in what you hear and read. Exactly. 'Di ba? So, be careful. And yun ang talaga pong reality. Na kahit anong industriya, walang perfect. Palaging, 'di ba? Ang yin. Ano bang merong katapat ng yin? Sige daw. Sulat nyo nga. Yang. Ang hai, anong katapat? Ang left, anong katapat? Ang front, anong katapat? Oh, ang negative, anong katapat? Positive. Exactly. Saan galing yung legit? Saan galing yun? Gets nyo? So palaging ganun. Pag may negative, may positive. Ikaw, na meron kang wisdom at meron kang talino dahil lahat ng training sa MCOR na atinan mo, di ba? Learn how to choose kung ano ang pipiliin mo. Di ba? Kasi maski ako, natural, it's so easy for me to tell you na, dapat yung positive, But you know what? At the end of the day, it's not about me, it's about you. Actually, kahit yung income mo, it's not about your uplines. It's not about the company. It's about you. Diba? Lahat ng nakapaligid sa'yo, ang tawag lang dyan, support system. But, sino magke-create ng failure mo? Guess what? You will create it. Sino magke-create ng success mo? Guess what? You will also create it. Diba? So, at the end of the day, it's not about the company. It's not about the people around you. It's not about Google. It's not about what you hear or what you heard. It's all about you. Diba? Kaya nga nakakatuwa because every time tayong session, very consistent. We are more than 100. Kahit na daang libo. Okay? Daang libo ang member natin. Again, pinapatunayan ulit. Network marketing is for everyone. But not or success in MLM, it is for everyone. But not everyone is willing to do the things that will make you successful. And that is attending every Monday. See, not everyone is willing. So, reality yan. Diba? So, ang tanong is kung paano mo i-engganyohin yung grupo mo na hindi makasama sa ratio ng unsuccessful sa MLM. And ikaw na nandito ngayon, paano mo matutulungan yung sarili mo na makapasok ka doon sa maliit na ratio na kumikita sa MLM?
'Di ba? And help me na yung maliit na ratio na yun is mapalaki natin. Pagtulungan natin yun. 'Di ba? Okay? So, be smart enough to filter everything na naririnig mo, nakikita mo, because at the end of the day, this is your business, my dear. Filter, filter, filter. Huwag mong namnamin lahat ng maririnig mo because hindi lahat ng maririnig mo or hindi lahat ng makikita mo ay makakatulong sa'yo. Pag hindi makakatulong, tanggalin. Kung ano yung makakatulong, retain and always think, how can I use this para umangat pa yung negosyo ko? Kailangan palaging ganon. And lastly, okay, eto maganda to. Do not expect for every downline to be a superstar. Okay? Sino dito sa inyo, can you please type 100? Kung meron kang downline na ine-expect mo na maging katulad mo rin, pero hindi nangyari. When you say katulad mo, yung very consistent, attend ng training, yes, upline, 'di ba? Focus. Tapos, lahat na halos ng katangian na hinahanap mo sa isang downline, okay? Nasa kanya. Nasa kanya. Okay? Yung level of intelligence, mataas. Tapos, pinapa-attend mo, abay, na-attend naman. 'Di ba? Pero, wala pa rin resulta. Or, nawala. Meron pa bang ganon? Hindi sa walang resulta, for some strange reason, nawala. Meron ka bang ganon? Na, na downline? So, ang dami nyo. 'Di ba? And kaya tayo madami na ganyan. Kasi, well, again, it's normal. Okay? Normal. Kaya yung iba ang nangyayari, bakit nasama siya dun sa kalaban ng katulad yung natin ng mga networker? Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, dahil ina-expect natin itong tao na to na parang eto na yata yung yung hinahanap ko sumablay. Sad thing is, some lead, or I don't want to call them leaders, some people, nadadamay sila. Kasi ang pumapasok sa isip nila, maybe this is not really for me. Imagine, yun na yun nawala pa eh. Diba? Huminto pa eh. Yun na yun eh. Pero alam nyo, walang perfect formula to know kung siya na nga. Wala. Kasi bakit? Look at the people here. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin, alam mo, para magtagumpay yung organization ko, kailangan ng core leaders ko, mga taga-bangko, katulad ni Coach Dory. Di ba? Ni Coach Ana. E di para ko nang sinabi na, hindi ka pwede dito, Maria Peintong. Di ba? Hindi ka pwede dito, Alice. Hindi ka pwede, Telly. Hindi, di ba? Hindi ko rin pwedeng sabihin na, hindi, para magtagumpay, para makabuo ako ng core group, kailangan yung mga nasa salon ang makuha ko. Katulad ni Telly Ikay. Di ba? Ni Susan Cabral. Kumusta naman si Jennifer Dizon? E di initsapuera ko siya. Kumusta naman yung housewife ni Mayan Guansing? Gets nyo? Di ba? Are you getting my point? There is no formula. Wala siya yung 1 + 1 = 2. Walang ganun para masabi natin na siya na yung hinahanap natin. Until mangyari, saka mo lang malalaman. Diba? Very tricky. Kalaban natin yan na pwedeng mag-pull down sa'yo at sumaksak sa isip mo, maybe this is not for me. Kasi hindi ako makabuo eh. Diba? Pero yun yung tricky sa negosyo natin na to eh. Walang formula for us to know or to determine kung siya na ba yung tamang tao. Hindi mo pwedeng sabihin kailangan edukado lang para magtagumpay dito. Kumusta naman si Connie De Lima? Hindi hindi naka-graduate ng college. Di dapat din ako pwede. Second year college lang natungtong ko. Gets nyo? Hindi rin natin pwedeng sabihin na, kailangan yung mga mahihirap lang kasi sila yung nangangailangan. Si Jennifer Dizon, hindi naman to sobrang dukha. Hindi naman to dukha eh. Di ba? May coffee shop nga eh. Pwede ka bang magkaroon ng coffee shop kung dukha ka?
Gets natin? May Guansing, 'di ba? Nakatira to sa BF Homes. So hindi mo siya masabi na dapat yung mahirap lang kasi sila yung nangangailangan. Gets nyo? 'Di ba? Ang sobrang tricky niya, 'di ba? Walang perfect formula for us to know if he or she is already the right person na mabuo or pambuo dun sa core group natin. 'Di ba? So, wag kang isa yan sa kalaban natin, pero hindi siya pwedeng maging dahilan para sabihin mo sa sarili mo that MCOR is not for you. Because MCOR is for everyone. Pero again, kailangan lang maintindihan natin, okay, ito yung mga kalaban. Okay, number one, not every, yung expectations. Uulitin ko lang ha. Okay, sabi ni Susan, yes po, hindi ko control utak niya. Exactly. Di natin control. At the end of the day, okay, pero before yung closing ko, okay, four enemies, number one, not everyone will join you. You have to accept that. Number two, fear of failure. Wag kang, simple lang ang gagawin mo, manage your fear. How? By being with these people. Okay, be with the bonfire always. Walang kayang gumawa nito ng nag-iisa. Trust me. Hindi ka pwedeng tawaging leader kung in your life, hindi ka naging follower. Okay? So pag sinabing follower, may kasama ka. Pag sinabing leader, may nililid ka. May kasama ka. You cannot do this alone. Okay? Number three, the world is unforgiving. Do not believe everything na nakikita mo, naririnig mo. Filter everything. Okay? Be smart enough to filter things. Okay? And lastly, do not expect for every downline to become a superstar like you. That's the reality. Okay? At the end of the day, mag-a-anchor ako sa sinabi ni Susan Tenorio. 'Di ba? You can the only thing that you can control is yourself. 'Di ba? So, kung hindi sila yung tamang tao, make yourself the tamang tao. 'Di ba? Kung sila hindi naniniwala, do things or find ways for you to believe in what you do. Diba? Kung sila, they want to do it alone, do not do that. Because that is the formula to become unsuccessful in network marketing. If you think you can do it yourself, wrong. You cannot. Uunahan na kita. Diba? So, at the end of the day, ikaw ang gagawa ng success at failure sa MCOR. Diba? Filter everything. Sabi ni Ana, correct, don't underestimate or overestimate yung kausap mo, baka di mo alam, siya pala ang magiging agila mo. At kung hindi man, diba? Again, expect the unexpected. At kung hindi man, just accept the fact. Okay? Na hindi siya yun. Remember, hindi rin pwede lahat maging mayaman. Alam niyo yun? Hindi pwede lahat maging milyonaryo. Kailangan i-accept niyo yun. Kasi kung lahat magiging milyonaryo, sino maglilinis ng kalsada? Wala na Metro Aid. Sino kolekta ng basura mo? Di ba? Tama ba? Pag pupunta ka sa restaurant, sino magsisilbi sa'yo na waiter? Wala, lahat na milyonaryo yun eh. Di ba? But at the end of the day, I want you to choose, ikaw yung magiging milyonaryo. Kung sila ayaw nila, edi wag, basta ikaw maging milyonaryo ka. Period. Tapos. Di ba? Again, at the end of the day, ang sinasabi ko ngayon is to help you to have the right mindset in what we do right now, which is MCOR and network marketing. But always remember, the right mindset, since this is business, mag-work lang siya pag may kasamang numero. This is business. Business is always it has always numbers. Mindset is one thing, pero kailangan may kakonect na numero. Tama yung mindset mo, pero yung numero mo mali. Wala pa ring negosyo. Gets natin? Diba? When I say numero, results, results, results. Period. Tamang mindset. Wala ka namang resulta. Hindi pa rin negosyo ang tawag doon. Gets natin? Diba?
Results, results, results. Create your results. Magpapasko na po. Utang na loob. Diba? Again, wag kang maghintay na maging perfect yung company natin. Na, hintayin ko muna na matapos lahat, bla bla bla. Wala pong ganon. Diba? Wala pong ganon. Umabot na tayo ng 8 years. Marami na tayong pinagdaanan. Imagine mo, kung hinintay mong ma-perfect ito, baka hanggang hindi ka pa nag-umpisa. Kasi walang perfect. There's no such thing as a perfect company. And there will never be. Diba? Bakit? Kasi wala rin perfect dealers. Walang perfect management. Isa lang ang perfect eh. Yung nasa taas eh. Diba? So, kung ano yung meron natin ngayon, diba? Amen. Exactly. Diba? So, right mindset, tapatan mo ng numero. Tapatan mo ng numero. Kasi at the end of the day, ikaw na ikaw lang at wala nang iba ang makikinabang. Kailan mo siya tatapatan ng numero? The moment you decided that you will do MCOR. Diba? At lalo na ngayon, kung matagal ka na. Paano mo tatapatan ng numero? Bago ka matulog, sinicheck mo ba kung ilan ang pumasok na sales sa'yo? Remember, this is not just about mindset. This is not just about motivation. This is business. Every day, you should have in numbers na hawak mo. May papel ka, may Excel ka, kung maano ka sa Excel. Diba? Sulat mo doon. Sino ngayon? Ilan ang pumasok sa organization ko na bagong members? Sa mga members, ilan sa mga EC ko, ilan ang nag-upgrade? Every day, kailangan na monitor mo. Again, this is business, guys. Diba? Hindi lang ito dapat lagi tayong masaya, hindi lang ito dapat laging tumatawa ka. I agree, dapat masaya, dapat tumatawa ka, pero dapat may pinagpupuntan yung saya at tawa mo. Kasi masaya ka nga dahil nagjo-joke ako, pero at the end of the day, di ka naman kumikita, that's not called happiness. Tama? Nag-member ka dito. Kaya ka nag-member kasi gusto mong kumita. Correct? Can you type correct? Kaya ka nag-member kasi gusto mong kumita? Thank you. Diba? So, dapat kumita ka kasi gusto mong kumita. Diba? So, hindi lang about motivation. Kasi ang motivation po, nawawala yan. Okay, nauubos ang motivation. So, ano ang hindi pwedeng maubos? Yung pag-monitor mo sa negosyo mo. Numbers. Monitor it every day. Okay, monitor mo. Ilan ang pumasok sa left mo, ilan ang pumasok sa right mo. Easy, ilan ang nag-upgrade. Kung konti ang nag-upgrade, do something about it. Again, this is your business. Diba? Do something about it. May mga training, walang uma-attend. That's part of your business. Ngayon, sulat mo, ilan ang Monday, ilan ang nag-join sa grupo ko, sa training. Tuesday, ilan ang umattend. That's part of your business. Wednesday, ilan ang umattend. Thursday, ilan ang umattend. Weekly, you have to monitor. Bakit? Makakahanap ka lang na solusyon pag nakita mo yung problema. Diba? Do not just let na, okay, Monday, umattend ka, ikaw lang. Bakit ikaw lang? Again, you cannot do this alone. Kasasabi ko lang. Diba? Bakit wala kang downline na kasama? Do something about it. Because negosyante ka. Monday, may training ng products. Bakit ikaw na naman ang umattend? How many downlines? Bakit hindi na dadagdagan? Every week. Pag hindi mo siya na-monitor, you won't see the progress. Okay, again, business is about progress. No progress, no business. Agree? Di ba? And malalaman mo lang yan kapag minomonitor natin. So, kung ikaw ay serious enough, you want to succeed in your business, kung talagang negosyante ka, dapat pag nagkita tayo, pag tinanong kita, Alice, ilan ang umattend sa'yo nung Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes? Diba? Dapat monitored mo siya. Why? Negosyo ka. Remember, ang negosyo mo, tao, ha? Hindi lang binibilang yung nabebenta. Remember, ang kailangan mong bilangin yung tao. Mas marami kang tao, mas maraming magbebenta. Agree? Mas marami kang tao, mas marami kang katuwang. Because again, you cannot do this business alone. You want to succeed? Kailangan malaki ka. Kailangan marami ka. How will you know that?
Monitor, monitor, monitor. Every day, daily monitoring, daily monitoring. Diba? Kung taga-bangko ka, aba, mas maganda. Hindi ka taga-bangko, a simple paper, okay, is enough for you to monitor your business and your organization. For you to know if you are progressing or digressing. Ganun lang ka-simple. Diba? So with that, nakapagpa-picture ba yung ating na-picture ba? Ng ating, bigla nag-ayos na kagad si Jennifer kasi alam niya mag-picture na. Diba? Pero kasi ayoko masira yung momentum ko, mag-picture na dyan. Ang tawag dyan, stolen shots. Diba? So, again, at the end of the day, M. Corian, it's all about you. It's not about the company. It's not about the system. It's not about the products. It's about you kung talagang gusto mong kumita. Diba? Kami, uplines, ang tawag lang dyan, si Crossline Support System. Okay? It's all about me? Paano ba yun? Diba? Ibig kong sabihin nun, yung decision mo. Yung decision mo na mag-succeed dito. Kasi ikaw, pag nag-decide ka na, simple lang gagawin mo. Talk to your uplines. I have decided, I really want to do this. Let me know kung ano yung dapat kong gawin. Do monitor me. Tell your upline to monitor ka din. And ikaw upline, i-monitor mo yung downlines, yung progression ng downlines mo. Daily monitoring. Grabe naman tong networking, dami palang gagawin. Excuse me, ang hinihingi mo dito, kaya ka nag-MCOR, ay kumita ka ng 6 digits. Minimum. Ano ba yung 6 digits? 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Yun nga pagpasok mo, bigil ang empleyado, minomonitor mo, ayaw mong malilite. Pag uwi nga gusto mo eksakto, alas 5, uwi ka na minomonitor mo Ito pa kaya, ang pinag-uusapan natin, pagyaman mo, pagiging successful mo, ang pinag-uusapan natin ngayon, okay, is yung tinatawag na okay, yung retirement mo. Yung retirement mo na hindi ka dukha, ang pinag-uusapan natin ngayon. So kung kinakailangan o galingan mo mag-monitor, yun ang pinakagalingan natin ngayon. And with that, Emporians, hindi ako galit. Ang tawag dito, passion. Because what's my passion? My passion is to see all of you earn 6 digits income in a monthly basis. It can be 100,000, 200,000, 300,000. And of course, not just 6 digits. Eventually, that 6 digits will go up to 7 digits. For some people, kinukontra niya yung sinasabi ko, up to you. Again, it's not about me. It's about you. And with that, maraming salamat, Emporians. Humayot tayo at magpakayaman. Keep monitoring your business and your organization. God bless us all. Merry Christmas, everyone. Bye. Thank you.